Sumama si mama sa ibang lalaki at naiwan kami sa aming stepfather. Hindi ako nag-iisip ng masama pero hindi maiwasang magkaroon ng takot dahil palaging lasing ang aming stepfather at mahilig mangyakap lalo sa mga nakababata kong kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo akong bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe ng ating sender na si Ma'am Rinalyn from Pasig City at narito ang mensahe niya. Hello po kuya, kumusta po kayo? I'm Rinalyn from Pasig, 19 years old po. Pwede po ba akong makahingi ng advice kuya regarding po sa pamilya ko? Yung mother ko po kasi sumama na sa ibang lalaki, hindi na po namin alam kung saan na po siya ngayon. Kami na lang natira dito sa bahay kasama ang stepfather namin at dalawa ko pong kapatid na babae. Problema namin kuya, yung stepfather namin palaging lasing. Natatakot po ako kapag nag-aaral ako, sila lang ang matitira sa bahay, yung 14 years old at 11 years old na kapatid kong babae. Mahilig pa man din mangyakap yung stepfather namin pag malasing. Hindi naman ako nag-iisip ng masama pero natatakot po ako. Hindi ko din naman alam ang probinsya ng mother ko dahil hindi pa kami nakapunta sa kanila kahit isang bisis. Ni hindi ko nga alam ang kapatid ng mama ko. May boyfriend na po ako, gusto niya sa bahay na lang nila ako titira, kaya lang hindi naman pwede doon ang mga kapatid ko dahil maliit lang daw ang bahay nila. Nahihirapan ako ngayon kuya habang nag-work at nag-aaral para makakain din kami ng kapatid ko. Dahil wala naman stable na trabaho ang stepfather ko at pag may pera siya, ibibili lang niya ng alak. Salamat kuya. Okay, Ma'am Rinalyn ng Pasig City, magandang araw po sa iyo. Maraming salamat ma'am sa mensahe niyo po. Ako'y nalulungkot din po sa kalagayan niyo ngayon. Sa murang edad ay napasabak po kayo sa ganitong klaseng problema. Unahin natin yung sinabi mong sumama na sa iba, yung mother nyo. Sa part ng mother nyo, hindi ko po siya kayang husgahan dahil hindi ko naman alam kung ano ang dahilan kung bakit nakayanan niyang iwanan kayo. At ang hindi pa maganda dito, iniwan kayo sa taong hindi nyo kaano-ano. Doon na tayo sa stepfather o pangalawang magulang. Wala din naman sanang problema ito kung matino ang taong ito. Taong kinikilala nyo bilang pangalawang ama. Base kasi sa sinabi mong palaging lasing at minsan nangyayaka pa, pag nakainom, masasabi kong hindi magandang pangitain ito, lalo na't wala naman siyang trabaho, paano naman niya kayo mabubuhay. At maliban pa dyan, kung palagi na lang siyang naglalasing, maaaring may pagkakataon dyan na mawala sa katinuan ang taong ito. At doon sa sinabi mong kukunin ka ng boyfriend mo, huwag ka munang magpadalos-dalos. Kasi sa tingin ko, itong boyfriend mo, base sa sinabi mo, baka umasa lang din ito sa magulang niya. Sa madaling sabi, wala pa itong kakayahan na buhayin ka. Baka mas lalo lang maging problema ang buhay mo. At hindi lang yan, isipin mo ang mga kapatid mo dahil maging kawawa sila kapag iniwan mo sila. Kaya wag mo na magpadalos-dalos. At sinabi mong habang nagtatrabaho ka kasabay ng pag-aaral para mairaos mo rin ang araw-araw na pangangailangan ninyong magkakapatid, napahanga ako sa iyo dito. Mahirap man ito pero kailangan mo itong tisin para sa kinabukasan mo. At ito po ang may payo ko sa iyo Ma'am Rinalyn. Baka makatulong ito. Tingin ko ma'am, kailangan mo mag full-time magtrabaho. Ibig ko sabihin, huminto ka muna sa pag-aaral dahil ito talaga ang pinakaunang hakbang na gagawin mo ngayon sa sitwasyon mo. Nasa tamang edad ka naman na, pwede ka naman magtrabaho. Bumalik ka na lang sa pag-aaral kapag okay na po ang sitwasyon mo. At kapag nakapagtrabaho ka na o stable na trabaho, masustain mo na ang pangangailangan nyo at pwede na kayo makaalis dyan sa bahay ng stepfather nyo. Tingin ko naman 14 years old at sumunod sa iyo. Kahit papano'y may isip na ito para bantayan ang bunso niyong kapatid. At least kahit papano'y malayo kayo sa panganib na pwedeng mangyari sa inyo doon sa stepfather niyo. Linawin ko lang, hindi lahat ng stepfather masama dahil depende yan sa tao kung matino naman ito at responsable sa mga anak niya o kinikilalang mga anak. Pero dito sa sitwasyon niyo ma'am, hindi ako agree na manatili kayo kasama ang taong ito. At base sa picture mo ma'am, black beauty ka, pero masasabi kong may tsura ka po. To be practical, hindi malayo ma'am na magkakaroon ka ng boyfriend na may matinong trabaho, na kayang tanggapin yung responsibilidad mo, ito nga yung mga kapatid mo. Kung mangyayari man ito na may matinong lalaki na magkakagusto sa iyo, tapos may maayos na trabaho, sunggaban mo na kahit hindi kagwapuhan. Basta kaya kang buhayin, ayos na yon. Pasensya na ma'am kung bakit ganito ang payo ko sa iyo. Ito lang ang naisip ko na paraan para makaalis kayo dyan sa lugar ng stepfather mo. Practical na payo ito ma'am. Pero kung buksan mo ang iyong isipan sa mga sinasabi ko, pwede itong makakatulong sa iyo.
Pwede kong sabihin na gamitin mo ang itsura mo para makakita ka ng matino at may trabaho na lalaki. Ulitin ko, sa part ng mother mo, siguro sumama sa iba dahil puro problema na lang ang buhay niya habang kasama ang stepfather mo. O di kaya ay sumama sa iba para sa pansariling kaligayahan. Pero ano pa man ang dahilan, hindi na makakatulong yon. Mag-focus ka na lang sa posibleng solusyon sa problema mo ngayon. Sana makatulong itong payo ko sa iyo. Mag-ingat ka palagi. Magmensahe ka ulit sa akin kung may katanungan ka sa hinaharap. Maraming salamat at paalam.